Apagkat ang Holy Spirit ay powerful, napakalakas, at hindi basta-basta tatanggapin ng mahina sa faith. Amen! Amen! Sapagkat kapag nag-utos ang Holy Spirit, kailangan mo kaagad sundin. Wala ka ng pag-iisipan ba, kundi sumunod na lamang. Wala ka nang iisiping maiiwanan, basta susunod ka na lamang. Sorpresa na palagi sinasabi ng Diyos sa lingkod niya. Lahat ng narito at tunay na ang Diyos ang dala, may mga gift kayong tatanggapin ngayon mula sa Holy Spirit. Amen! Higit pa yan sa mga gift na may magagandang wrapper. At higit pa yan sa gift, sa material gifts na mamahalin. Kapagkat yan ang gift na madadala mo kahit saan ka pumunta. Amen! E dito ang tingin. Ang hindi babalik sa ligo. Magkakaroon ng sakit na hindi makikita ng doktor. Ang hindi babalik sa linggo ay hindi maaayos ang lakad bawat araw. Kailangan gawin ito ng Diyos para di na kayo mawalay sa piling mo. Amen! Ngayon na ang panahon. Di na kayo dapat pa mag-alinlangan. Di lang sarili nyo ang iligtas nyo. Maraming tao sa paligid nyo na mas masasama kaysa sa inyo. Amen! At kailangan ng Diyos ng manggagawa. Amen! Amen! Kapag marami ang aaninin. Hindi na dapat yung babae ito nakarating sa Bisaya. Isang Bisaya dito dapat ang siyang umayo doon. Para ipamalita na ang Diyos ay dala niya. Huwag niyong kalilimutan. Gagawin ng Diyos yan. Kapag kayang gawin ng Diyos ang kanyang anumang maibigang gawin. Amen! Bakit? Yun bang napakinggan nyo ngayon ay walang kabuluhan? Para hindi kayo babalik sa linggo. Pero kung meron kayong isang matinding kadahilanan, naputulan kayo ng paa, pwedeng hindi na kayo makabalik sa linggo. Wala kayong panglakad. Pero kung gusto mo talagang makapunta rito, magpabuhat ka! Sapagkat ang pupuntahan mo ay yung nagtanggal ng dalawang paa mo. Lamang maligtas ka at huwag ka nang pumunta pa o bumalik pa doon sa kasalanang palaging pinupuntahan mo. Pinutulan ka ng paa. Amen! At gagawin niya ng Diyos ngayon sa panahon ito. Pagkat hindi biro ang ginagawa ni Satanas para makakuha siya ng makakasama sa impyerno. Amen! At ang kagaya ng babaeng ito ang kailangan ng Diyos
na kahit sino pang Satanas ang haharang sa dadaanan niya ay walang magagawa sa kanya. At kayong mga lalaki, kayo ang unang ginawa ng Diyos. Magpakalalaki kayo. Huwag lang kayong paupo-upo lang dyan at pakinig-kinig ng salita ng Diyos at pagkatapos mapakinggan ay babaliwalain nyo ang napakinggan nyo. Ang narito sa unahan ay babae. Kaya mga lalaki, magpakalalaki kayo. Amen! Naitaasa ng babae. Naitaasa ni Maria. Ilang babae pa ang magpapatunay na kaya nilang gawin ang nais ng Diyos. Pagkat nakinig si Maria sa sinabi ng anghel, at nakinig din ang babae ito sa sinabi ng banal na Espiritu. Kayo, ano ang papakinggan nyo? At ano ang susundin nyo? Lalaki, tinatawagan kayo ngayon ng banal na Espiritu. Lalaki ba kayo? Amen! O lalaki na kayo dahil mayabang kayo? Kung tunay nga kayong lalaki, magpakalalaki kayo dali nyo sa Jesucristo. Amen! Amen! Ipagyabang nyo sa Jesucristo sa pamamagitan ng pagbabago nyo kasama ang Diyos. Lalaki ka, ama ka ng tahanan, dapat meron kang desisyon. Matigas na paninindigan, yung tama, yun ang susundin. Yun ang susundin. Pero kung tatay ka, wala kang alam, hindi ka dapat naging tatay. At hindi ka dapat nag-asawa. Kawawa ang pamilya ng lalaking walang paninindigan sa buhay. Paano ka magkakaroon ng paninindigan kung hindi mo dala si Jesucristo? Na kailangan maghanap buhay ka at buhay mo ang pamilya mo. At hindi sapat ang kinikita mo, kailangan iparamdam mo ang pagmamahal galing sa puso mo. Amen! Kaya lalaki, kailangan kayo sa gawain ng Diyos. Na kaya niyong tawirin yung baha. Kapagkat ang nagbuhat doon sa babae ay lalaki. At kung lalaki ang lingkod, lalakad siya sa baha. Di na siya patangkuhin pa. Amen! Pero hindi ang lakas ninyo ang ipagyayabang ninyo, kundi yung lakas na nandyan sa puso inyo, ibinigay ng Diyos sa inyo. Amen! Amen! Kaya mo ba? Kaya mo ba ang hamon ng Diyos na magpakalalaki ka? Kaya mo, sapagkat matalino ka. Na ang Diyos nga nagbigay ng katalinuhan yan. Alam mo, hindi ka bobo. Kaya dapat maalaman mong ang Diyos na nagbigay niya sa'yo. Amen! At panahon na para gamitin mo sa Diyos yan. At ipakita mo sa mga kumpleto ang kanilang pisikal na katawan na kaya mong gawin kahit ganyan ka. Sapagkat ang Diyos ang magtuturo ng mga gagawin. Amen! At yan na ang gustong-gusto ng Diyos na gamitin ang mga kagaya mo at kagaya rin ng babaeng ito. Kung titingnan mo, hindi mo makikita ang dala niya ang Diyos. Pero, kita mo ngayon, kaya kanyang pamulagaan ng mata. Kaya kanyang pandilatan sapagkat ang dumidilat sa iyo ay hindi siya kundi ang Diyos. Amen! Lalaki, gwapo, matipuno, macho. Gamitin nyo para kay Jesucristo. Amen! Parangalan nyo ang Diyos at parangalan kayo ng Diyos. Amen!
Jesus at itataas din kayo ng Diyos. Ang pangalan ninyo ay ipapakilala ng Diyos kung dala-dala niyo ang Diyos kahit saan kayo pumunta. Tumayo ka. Pasalamatan mo ang taong nagdala sa iyo muli rito. Saya rin po. Salamat sa inyo. Dinala mo ako ako dito. Amen! Amen! Huwag kayong magulat kung isang araw nagsasalita na siya, nasalita na yun. Kung isang araw ay narito na siya sa unahan para hiyain ang mga macho dyan. Amen! Iisang espiritu ang nagbibigay sa inyong lahat. At kayang ibigay ng Diyos sa kanya kung ano ang meron ng babaeng ito. Kung ano ang tinanggap ng babae, kayang ibigay ng Diyos sa kanya. Kahit ganun ang physical body. Amen! Tandaan mo, pupunta ka sa ibang bansa. Kaya kailangan dala mo ako. At doon ay pagsisigawan mo sa mga ibang nasyon na ang Diyos sa Pilipinas, bit-bit mo papunta sa kanila. Amen! Di kaya itaas ka ng Diyos? Di kaya makita ka sa television na ang nagahayag ng salita ng Diyos ay isang Pilipino? Amen! Amen! Na ang lahat na makakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan niya ay makabago ang buhay at gagawa ng himala at kababalaghan sa pangalan ni Jesus sapagkat kinasisiyan siya ng banal na Espiritu. Ano na para kumilos lahat? Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang itsura mo, nandito ka ngayon. Sa lang ang gagawin mo, bit-bitin mo si Yeso Kristo kahit saan ka pumunta. Amen! Pero ang buong katotohanan, kung bit-bit mo siya, mas carry ka niya. Pagkat mas malaki siya kaysa sa'yo. Kaya sa mabababaw po ang faith, sa mabababaw pa ang faith. Pag mababaw, hanggang dito lang yan. Dapat ang faith nyo hanggang dito. Yung tipong hindi na kayo makahinga. At kailangan nyo ng Diyos. At wala na kayong tatawagin pa kung hindi ang Diyos. Yung dapat ang maging faith nyo. Yung tipong di nyo na kailangan ng ano bang siya na lamang. He is your everything. Jesus Christ is your everything. Dapat simula ngayon, yun ang nasa isip mo. At kahit sino ang makaharap mo, yun ang sasabihin mo. Jesus Christ is my everything. I found Him.